Huli na nang dumating ang mga pulis sa venue dahil nakaalis na si Frederick pati na rin ang suspect na pinadala ni Frederick sa lungga nito. Bago ibigay sa mga pulis ay ilalagay muna ni Frederick ang batas sa kamay nito, kaya niya tinagong dalawang suspect para kastiguhin at malaman kung sino nag-utos sa dalawa para saktan si Emerald. Ang tanging naabutan ng mga pulis sa venue ay si Chamil at ang event manager na sinabing maayos ng lahat at ang mga ito na ang nakipag-cooperate para sa investigasyon. Hindi kaagad tumungo sina Frederick at Emerald kung saan ang dalawang suspect dahil dumiretso sila sa hospital para ipagamot ang nasunog sa asido niyang daliri. Frederick, ayos lang ako, maliit lang na sugat ang natamo ko. Kahit na sinabi yun ni Emerald na puno ng assurance ay madilim pa rin ang mukha ni Frederick. Nababadha pa rin sa mukha nito ang kinikimkim na galit. Ilang segundo matapos siyang magsalita, hindi pa rin to kumikibo pero hindi siya nagalit. Naintindihan niya ang pinaguhugutan ng galit ng asawa. Marahan siyang nagpakawala ng buntong hininga. Sa kagamit ng kamay na walang sugat ay kinuhang kamay ni Frederick sa kanilagay sa kanyang hita. Frederick, maliit na sugat lang ito. Huwag kang mag-alala, maayos ng pakiramdam ko. At makakaganti ka na rin sa kanila kaya stop being sulky, okay? Malamlang ang matang, tinitigan niya ito nang magtagpo ang mga mata nila. Saka lamang bahagyang lumambot ang ekspresyon nito, bagamat naroon pa rin ang kinikimkim na galit. Hindi ko lang lubos maisip na hanggang ngayon, may mga tao talagang hindi pa rin nadadala. Hindi ko na sila pagbibigyan, Emerald. Kahit na simpleng basher lang sila, wala akong pakialam. Mararanasan pa rin nilang parusang kailangan nila. At kung isa sa pamilya mo ang nagutos nito, I'm sorry, pero hindi ko sila mapapatawad, Emerald. Pinisil niyang kamay ng asawa. Huwag kang mag-alala, kung sila man ulit ang may pakana nito, ano man ang gusto mong gawin sa kanila, ikaw nang bahala. Hindi kita pipigilan. They have been screwing me over and over again, and you can punish them however you want to. Basta mag-ingat ka lang na hindi ka pananagutin ng batas. Pero huwag ka na magalit, please. Hindi ko kayang makita kang ganyan. I know you are just worried about me. But maliit na sugat lang ito oh. Ayaw kita nakikita nagkakaganyan, Frederick. Nang makarating sa hospital ay kagad silang dumiretso sa emergency para gamutin ang sugat ni Emerald. Bagamat hindi na lumaki ang paso ng asido, dahil nalapatan na ng unang lunas ay masakit pa rin yun para kay Emerald. Pilit lang niya yung iniinda upang hindi ipakita kay Frederick na nasasaktan siya. Agad naman siyang inisikaso ng doktor, lalo nang makilala siya at kasama pa niya si Frederick na isa sa investors ng ospital na pinuntahan nila. Alam ni Emerald na mag-iiwan ng bakas ang kanyang paso at hindi basta-bastang mawawala at yun ay kinakagalit ni Frederick. Dahil sa tuwing makikita nitong bakas na yon, ay naaalala nitong nalagay sa panganib ang buhay niya. Tama ng pag-aalala, Frederick. Maliit lang naman ang magiging peklat nito. Nakakalimutan mo na ba na moderno ng kagamitan ngayon? Sigurado ako mawawala din ito. Mahigpit siyang niyakap ng asawa. Hindi yan ang inaalala ko, Emerald. Iniisip ko, siguro kailangan mo pang dagdagan ng seguridad mo. Lalo na ngayon na isasama mo na sa magiging events mong anak ni Calista. Baka mamaya, hindi lang pamilya mong mga taong gustong manakit sa inyo. Pati na rin ang mga kalaban ni Vinson. Nangunot ang noon ni Emerald sa narinig. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Anong kalaban ang sinasabi mo? Natameme si Frederick at hindi kaagad makasagot. Nadulas ang dila niya sa unang pagkakataon. Alam niya kung ano ang tunay na katauhan ni Rhett at Calista, pero hindi niya yun pwedeng sabihin kay Emerald. Tumikim siya sa kainiwasang tingin sa labas ng bintana. Wala, Emerald. Ang ibig kong sabihin ay kalaban ng bayaw ko sa negosyo. Madami ang nag-aabang para pagigantihan siya, lalo na ngayon na mas lumalago pang kumpanya niya. You know, Vinson, pagdating sa negosyo, wala yung sinasanto kahit pa sinong nakakabangga nun. Tumayo siya at kumuha ng tubig sa water dispenser na nasa isang sulok. Naghihintay na lang sila ng resulta ng mga laboratory test para mas masuri pa ng doktor ang sugat niya. Tumango naman si Emerald at hindi na sumagot. Tahimik siyang uminom ng tubig na inabot ng asawa. Maya-maya pagkatapos bilhin ng gamot na nireseta ng doktor ay kagad na rin silang umuwi. Gusto sanang sumama ni Emerald kay Frederick para kastiguhin ang dalawang suspect pero hindi siya hinayaan ng asawa. Hindi na siya nagpumilit dahil pagod na rin at gabi na
Kaya nagpahinga na lamang siya sa mansyon. Alam na rin nila Lolo Dionisio at Lola Andrea ang nangyari kaya labis na nag-alalang mga ito sa kanya. Nang makita siyang dumating ay kaagad siyang tinanong ng mag-asawa. Ayos ka lang ba, Emerald? Nasaktan ka ba? Puno ng paggalang nang umiti si Emerald sa kanagmano sa mga ito bago sumagot sa malumanay na boses. Ayos lang po ako, Lola. Lolo, wala na po kayong dapat ikabahala dahil naayos na po ni Frederick ang lahat. Huwag na po natin yung isipin. Tumangutango ang dalawang matanda sa kabinalingan na naghihintay na katulong. Ipaghahanda mo na ng makakain si Emerald. Alam ko na nagugutom na siya. Nagpasalamat si Emerald saka sumunod sa kasambahay para pumunta sa dining table. Tama ngang dalawa't nagugutom nga siya dahil wala pa siyang kinakain bago magsimula ang event. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam na siya sa dalawang matanda at umakyat sa kwarto. Matapos maligo't magbihis ay nahihanda na siya para matulog. Bago yon tinignan niya ang phone kung nag-reply ang asawa pero wala siyang natanggap na anumang mensahe mula dito. Hindi niya na yun pinansin dahil tuloy na siyang nilukob ng antok. Hindi niya naramdaman na nakauwi ng asawa dahil sa sobrang pagod pero nang magising siya kinabukasan ay nakahiga na ito sa tabi niya na ikinangiti niya. She is very willing to spend the rest of her life with this man at sa nalalapit na kasal nila ay mas lalo lang nahuhulog ang loob niya dito. Hindi na siya makapaghintay pa. Matapos ang masusing investigasyon at ang brutal na pag-torture ni Frederick sa dalawang sospek ay nalaman din nila kung sinong nag-utos sa mga ito. Tama ngang hinala nila ng pamilya ni Emerald ang may pakana. Hindi na nagtaka si Emerald pero hindi niya pa rin maiwasan na magkaroon ng disappointment. Kahit kailan, hindi niya inisip na makakatikim ng pagmamahal mula sa kanyang ama at ina. Tanggap niya na yon. Bagamat minsan ay inaasam niya rin na ambunan siya ng mga ito kahit na konting pagmamahal. Pero paulit-ulit siyang nabigo. Puro pasakit na lang ibinibigay ng mga to sa kanya. Kaya noong sinampahan ito ni Frederick ng kaso, hindi na siya nag-atubili. Tinuring niyang sariling pamilya bilang isang estranghero. Nagpasalamat na lang siya sa mga ito na binigyan siya ng pagkakataon na mabuhay sa mundo pero hanggang doon na lamang yon. Kahit nakiusap ang tatlo na palayain ng mga to sa kulungan, ay nagpantigas si Emerald. Malayo na siya mula sa pananakit ng damdamin ng kanyang pamilya dahil sa wakas meron na siyang bagong pamilya. At yon ay sa piling ni Frederick. Hindi lang yon ang magandang nangyari dahil sa wakas, dumating na rin ang araw ng kasal nila ni Frederick. Ang araw na siyang pinakahihintay ni Emerald. Humingi siya ng bakasyon at lahat ng schedule niya ay siniguro ni Chamil na bakante sa loob ng isang buwan para kahit papano magkaroon sila ng mahabang honeymoon ng asawa. Ginanap ang kasal nila sa pribadong resort na pagmamay-ari ng pamilya Harrington. Pili din ng mga taong dumalo, mga malalapit na kaibigan ni Emerald sa showbiz saka ang nag-iisang kaibigan niya noong high school at kolehiyo ang tanging bisita niya. Sa side naman ni Frederick ay tanging pamilya nitong dumalo at nalalapit din ng mga kaibigan. Nakilala na ni Emerald ang ilan sa mga ito at katulad ng asawa ay mababait din ng mga ito. Kahit gaano pa ang mga ito kayaman ay masyadong down to earth ang mga ito. Ang maid of honor ni Emerald na matalik niyang kaibigan mula high school ang naghatid sa kanya sa altar. Para na rin kasi niya itong magulang dahil matanda ito sa kanya ng ilang taon at ito ang laging kumakalinga sa kanya noong nahihirapan siya dahil sa pagpapahirap sa kanya ng pamilya. Open space ang restaurant kung saan ginanap ang seremonya at ang makeshift altar ay nababalot ng magagandang dekorasyon. Ang mga bridesmaid niya ay si Calista at kapatid ni Vincent pati na rin ang pamangkin nito. May isa pang kapatid si Frederick pero nakakulong daw ito dahil sa malaki nitong kasalanan kaya hindi ito imbitado. Dahil sa kaunti lang ang tao na hindi aabot sa 100 ay mas lalong naging intimate ang seremonyas ng kasal nila ni Frederick. Emerald wore a bridal gown that was pure white like the snow at the top of Mount Emerald. Just like her name, she stood tall and majestic. Kahit simple lang ang ayos niya ay dalang-dala niya ang milyones na halaga ng off-shoulder bridal gown niya. Natutuwa ako at sa wakas ay meron na ring pamilyang tunay na nagmamahal sa iyo, Emerald. Maluhalo ang kaibigan niyang si Pat habang naglalakad sila patungo sa altar. Si Emerald ay kanina pa, pigil na pigil ang luha dahil ayaw niyang masirang kanyang makeup. Ako rin, Ate Pat,
Hindi masukat-sukat na kaligayahan ang nararamdaman ko ngayon. Sino bang mag-aakala ng isang talunan na katulad ko ay makakatagpo ng isang lalaking katulad ni Frederick? Matamis siyang ngumiti sa katumingin sa asawa na naghihintay sa dulo ng aisle. Nagtagpo ang mata nila sa pamamagitan ng suot niyang veil at kitang-kita kung gaano nila kasabik ang isa't isa. Katabi ng lalaking ama nito ang best man na si Vinson. Bilang tradisyon ay kagabi pa niya hindi nakikitang asawa at sabik na siyang makita ito. Nang magtagpo ang mata nila, hindi niya na kayang pigilan ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Mabuti na lang at nag-request ang makeup dahil sigurado siyang iiyak siya. Nang makarating sa harap ng altar ay nilahad ni Frederick ang palad sa kanya saka siyang initian. There were no words spoken, just their eyes speaking of love. Magkasalikop ang mga palad nila at ramdam ng bawat isa ang parehong tibok ng kanilang puso, na parehong sigaw ang pangalan ng isa't isa. The ceremony was done perfectly, not until they said their vows and promises to each other. Si Frederick ang unang nagsalita. Tinaas ito ang veil na nakatakip sa mukha ni Emerald at kinuha ang kanyang palad sa kadahan-dahang isinuot ang singsing. Ang sabi ko, hindi na ako maghahanda kung ano man ang sasabihin sa'yo dahil alam ng puso ko anong nararamdaman ko. Pero habang kaharap kita ngayon sa harap ng altar ay bigla akong nawala. Bigla akong nakalimutan kung anong sasabihin ko. I was speechless and captivated by your beauty. Mahinang halakakan ang sumagot sa sinabi ni Frederick at pati si Emerald ay napangiti. Hindi siya sumagot at hinayaan ang asawa na magpatuloy sa pagsasalita. Ang bunga kala ko ay hindi ko na mahanap ang babaeng para sa akin. Sino mag-aakala na sa panahong hindi na ako umaasay dumating ka? I am thankful to you, Emerald. Binago mong pananaw ko sa buhay. Nangangako ako na aalagaan kita at hindi ko ipaparanas sa'yo kung ano man ang naranasan mo sa pamilya mo. Ibibigay ko sa iyo ang pagmamahal na kailangan mo. Nangangako ako na bibigyan kita ng masaya at magandang buhay. Alam ko, I am lame with my words pero nakaukit sa aking puso. Ang pangako na hindi kita sasaktan at bibiguin. At kailanman ay mamahalin kita hanggang sa dulo ng aking buhay. Take this ring as the sign that seals our promise. I love you so much. Pagkatapos isuot ang singsing ay marahan itong pinisil ang kanyang palad. Emerald could even see that Frederick wanted to kiss her but it was not the time to kiss yet. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang magsusuot ng singsing kay Frederick. Frederick, hindi mo alam kung gaano kalaki ang pagpapasalamat ko sa iyo. Alam natin noong una na isang kontrata lamang ang pagsasama natin. Buong akala ko, hindi na yun magkakatotoo. Hindi ako umasa pero surprise ang dumating sa akin dahil pareho tayo na may nararamdaman sa isa't isa. Katulad mo, hindi rin ako magaling magsalita at katulad mo, nakaukit sa aking puso't isipan ang tunay kong pagmamahal sa iyo. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng bagong pagkakataon para matutong magmahal. Maraming salamat dahil naging sandigan ka sa lahat ng kahinaan ko. I will be with you forever. Take this ring as a promise where we lock our love forever. I love you so much, Frederick. When the priest announced that the groom may kiss the bride, mabilis pa sa 4:00 na hinawakan ni Frederick ang likod ng kanyang leeg, saka bumaba ang mukha para sakupin ang kanyang labi. That kiss finally sealed their promise and love. Malakas na napahiyaw si Emerald nang biglang pinunit ni Frederick ang suot niyang lace underwear. Lumantad ang hubad niyang katawan sa mata ni Frederick pero tinablan pa rin ng hiya si Emerald. Kahit ilang beses nang may nangyari sa kanila ng asawa, kahit na ilang posisyon ang nagawa nila sa kama, at sa ibang sulok ng kwarto ay manipis pa rin ang mukha niya sa tuwing nakikita ng asawa ang nakahubad niyang katawan. Namula ang kanyang mukha pero napangisi lamang si Frederick bago nangaakit na kinagat ang labi nito. Nakatayo to sa paanan ng kama habang siyang nakahigat ang dalawang paa niya ay nakabukaka sa harapan nito. Frederick, may hinang anas niya sa pangalan ng asawa. Nasa Maldives sila para sa kanilang honeymoon at kahit katanghali ang tapat, ay dumating ay hindi na nakapagtimpi ang asawa at kagad na siya nitong binuhat patungo sa kanilang kwarto. Ni hindi pa man lang sila nakapag-empake. Pagkatapos ng seremonyas ng kasal ay kagad na silang lumipad gamit ang private jet ng pamilya at iniwan ng mga bisita sa isla para mag-enjoy kahit nawala sila. At dahil naintindihan naman sila na mga ito ay walang tumutol at hinayaan silang mag-eskapo. Damn, my wife is so gorgeous.
Bulong ni Frederick saka tinukod ang isang tuhod sa kama habang ang kamay ay humawak. Magkabilang hita niya ibinuka iyon. Bakit ka pa nahihiya? We've done this so many times, my love. Nakangising dugtong pa nito saka umakyat sa kama at lumuhod sa pagitan na kabuka niyang hita. Napalunok si Emerald lalo nang makitang pananabik ng asawa na matikman siya. Looking at you like this. Like what, my love? Namamaos ang boses nito at puno ng pangaakit. She could see the desire in his eyes, wanting to slip out and engulf her. Like a beast in sheep's clothing, ready to pounce and devour me. Mahinang napatawa si Frederick. Cause I am, my love. Pagkasabi noon ay lalo pa nitong ibinuka ang kanyang hita sa kayumukot walang pakudangang kinalika ng kanyang pagkababae. Malapad ang kama kaya kahit na magpagulong-gulong sila'y walang problema. At kahit na malamig ang aircon sa loob ng kwarto, ay init na init ang pakiramdam ni Emerald, lalo na magsimulang maglaro ang dila ni Frederick sa kanya. Pabiling-biling ang kanyang ulo sa unan pero hindi yung sapat, lalo na't nilaplap ni Frederick. Mabilis na sinipsip nito. Sigaw niya sa hiningal na boses. Hindi na rin niya mapigilan ang kapusukan ng asawa at pati siya nadadarang na rin sa ginagawa nito. Lalo na magsimula nito, humigpit ang pagkakasabunot niya sa buhok at gitna ng hita niya. Naramdaman naman ni Frederick kung anong gusto niyang mangyari, kaya lalo pa nitong binilisan. Hindi tumigil ang asawa niya. The stimulation of her husband's tongue drained her, but it was so good that she couldn't ask for more. Pero mukhang hindi yata siya pagbibigyan ng asawa dahil matapos niya. Tumayo ito saka tumingin sa kanya at walang pakundangan. You taste so good. May ngisi sa labi na anas nito habang matiim na nakatingin sa kanya. Namulang mukha ni Emerald pero hindi niya inalis ang tingin dito. Looking at her husband eating her made her blush and heightened her desire. Hindi niya iniwas ang tingin at nang akit na ngumiti dito. Lumawak ang pagkakangisi ni Frederick at dali-dali nitong hinubad ang lahat ng kasuotan at pagkatapos ay walang saplot na naglakad patungo sa kanya bago yumuko at hinuli ang kanyang labi para sa isang marubdob na halik. Emerald accepted his kiss with fiery passion while moving her body closer to him. Frederick hugged her back and pasted their bodies as one. She could feel her husband length pressing towards her abdomen. Pero hindi kaagad nito pinasok ang kahabaan sa loob niya. Nang bumaba ang labi nito sa kanyang leeg, ang kamay niya ay abala naman sa paghaplo sa katawan ng asawa. I want you inside me, my love. Ang nagsusumamo niyang boses ay namamaos. Nilayo ni Frederick ang katawan sa kanya bago tumayo. Sandaling natigilan si Emerald dahil hindi niya alam kung anong gagawin nito. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang bigla siya nitong binuhat pinaupo sa kandungan habang nakaupo ito sa gilid ng kama. Her back was facing him and she was facing the large mirror on the wall. Yes, merong malaking salamin sa kwarto nila at habang nakaharap doon si Emerald ay kitang-kita niyang magkadikit na katawan nila ng asawa. Frederick! Namumulang mukhang anas niya, gustong umiwas ang tingin ni Emerald dahil kitang-kita niyang katawan sa salamin pero hindi siya hinayaan ni Frederick. Look, my love. Nagtagpong tingin nila sa salamin bago sinakop ng asawang kanyang labi. My love, I love you so much. I love you so much, Frederick. I will never stop loving you until the end. Yes, my love. I will never stop loving you until the end. As he said that, he shoots his load inside as their hearts beat as one. Name, Sadie Monroe Akasiway. Age 32, sex male, height 6 feet and 5 inches. Phil-am with emerald green eyes, brown and wavy hair. Habang nakikinig si Gianna sa impormasyon ibinigay ni Felicity, ang anak ng kanyang Tito Rex ay inadjust niyang scope ng hawak ng sniper para lalong makita ang mukha ng kanyang kasalukuyang target. Nandito siya ngayon sa rooftop ng isa sa pinakamataas na building sa Bogota at pinagmamasdan ng kanyang susunod na target. Ito ang huling mission niya bago lumipad sa Amerika para umaten sa parangal ng kapatid na si Gabriel. Tulad ng pangarap nito noong bata pa, ay naging artista nga ito sikat na modelo hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Nagpapasalamat siya sa kanyang tita Emerald sa gabay nito, kaya tumatagumpay ngayon. Ang kapatid nilang si Gordon naman ang siyang namamahala sa kumpanya at siyang inasahan ng kanilang magulang. Dahil ever since ay wala ng interes si Gianna na hawakan ng kanilang negosyo. Tulad ni Gabriel,
Matagumpay din si Gordon sa pagpapatakbo ng kumpanya nila at sa 5 taon na magmula ng hawakan itong negosyo nila ay mas lalo pa yung lumago. Pero siya, ang nag-iisang babae sa pamilya ay bigo. Siya nga ang pinakamamahal ng lahat, mula sa kanyang lolo at lola hanggang sa tita Emerald at tito Frederick. 3 lalaki din ang anak ng mga ito, hanggang sa mga kaibigan ng kanyang ina na sina Tito Thor at Tita Via. Siya ang prinsesa. Pero bakit bigo siya sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay? 5 taon na rin siya sa CSS, ang sekretong ahensya ng kanyang magulang. Pero ni isang misyon ay wala siyang napagtagumpayan. Minsan ay gusto na rin niyang sumuko, pero hindi kaya ng kanyang puso. Dahil kahit nalalagay pa sa panganib ang kanyang buhay, ay hindi niya kayang bitawan ng pagiging secret agent na bata pa lang ipinangarap niya na. Gianna, nakikinig ka ba? Mahina niyang sabit upang ipagbigay alam dito na nakikinig siya. Nasa sakyan ng kaibigan at siyang tagapagbigay sa kanya ng impormasyon. Kasamang driver nilang si Marcus, anak ng kaibigan ng papa nila na parehong kasamahan din sa CSS. Who is this Sadie? Dugtong na tanong niya. CY, your next target. Pero hindi katulad sa mga nauna mong target, ang Sadie na to ay iba sa lahat. He is more dangerous than he looks. But, tahimik na tanong niya nang marinig na may pagkaalanganin sa boses nito. Ilang oras na siyang nakadapa sa rooftop at nanatili sa posisyon para lang maabangan ng target, at ngayon ay nasa scope na niya na ito at hindi na siya maaring magkamali. Si Marcos ang sumagot. Marahil ay naiinip na naman ito at walang magawa kaya nistorbo si Felicity. Gian, kabilin-bilin na ng iyong ina kapag itong huling mission mo hindi magtagumpay. Magbalot-balot ka na at umuwi sa Pilipinas. Malakas na bumahing si Gianna nang marinig ang sinabi ni Marcus. Hindi siya makapaniwala na ginamit ng kanyang ina bilang pagbabantang kanyang misyon. Alam na alam talaga nitong kahinaan niya. Pero ipapakita niya na ito rin ang katapangan niya. Hindi niya ito bibiguin. Oo, alam niyang hindi pa siya nagkaroon ng matagumpay na misyon. Ngunit lahat ng misyon na nahawakan niya ay credited pa rin sa kanya dahil siya rin ang dahilan kung bakit nahuli ang mga taong kailangan nilang hulihin. When did you talk to my mom? Ibinalik niyang tingin sa scope ng sniper. Dahil ang focus niya yung target ng mission nila ngayon. Mahina siyang napamura nang makita na wala na sa range ng scope niyang target at nakapasok na to sa loob ng hotel na katapat ng rooftop na kinaroonan niya. Shit! Inikot niyang sniper para hanapin ang target pero nakapasok na to sa loob at nakipaghalubilo sa ibang guest ng hotel. I'm going down. Damn it! Ang tagal ko naghintay sa lalaking yon pero habang nagsasalita ay mabilis niyang iniligpit ang gamit. Hindi na rin niya hinintay ang sagot ng dalawa at mabilis na inilagay ang sniper matapos itong i-assemble sa loob ng nakabukas na gitara. Matapos masiguradong maayos yung nakasalansan ay sa kanya yung inilagay sa guitar bag at tumayo. Mabilis niyang nilisan ng rooftop. Gianna was wearing black denim pants na may butas-butas sa hita. Ang kanyang itim na spaghetti strap top ay abot hanggang pusod ng haba at sinuotan niya yon ng itim din na denim jacket. Ang kanyang bota na halos sumabot sa kanyang tuhod ay may mga sabit na kung ano-anong borloloy. Dahil hapon nang iisipin na ang makasalubong niya ay pupunta siya sa isang club para gumimik at hindi akalain ng mga ito na may lamang barilang gitara niya. Makapalang itim niyang eyeliner pero ang kanyang labi ay nababahiran ng deep red shade of lipstick. Tinali niyang mataas ng kanyang maunat at mahabang buhok. Hindi siya gumamit ng kung anong pangkulay pero natural ang pagkaitim ng kanyang buhok. Ang get-up niya ito ay hindi lang basta cover kundi para dumiretso na rin siya sa club na pagtutugtugan niya. Nang malaman ng kaibigan niyang singer na nandito siya sa Bogota, ay kagad siya nitong inimbitahan para tumugtog sa club na kung saan ito nagpe-perform. Hindi siya makaayaw dahil matagal na rin silang hindi nakikita na kaibigan na yon at tinuring niya na lang ito na kanilang bonding. Gian, anong nangyari? What about the target? Marcus asked. Narinig niya ang pag-start nito sa makina ng kotse. I will meet him heads-on. Aniya, habang naghihintay sa pagbukas ng elevator ay hindi niya maiwasang maalalang sinabi ni Marcus. Her mother is as stubborn as her. Kung hindi dahil sa kanyang ama, hindi siya nito pinayagang maging secret agent. Pero ngayon pinagbantaan na siya nito at binigyan ng huling tsansa. Hindi niya ito kayang biguin. She would definitely win this time.